What's up? And saan nga tayo pupunta, B? Mindanao. Yes, for the second time. For the second time around, pupunta na nga po kami ng Mindanao. Manggagaling kami ngayon dito sa may Cavite kasi dito na kami nakatira sa may General Trias. Last time, nanggaling kami sa Taguig. And then, medyo ito yung pinaka-challenging talaga sa amin dahil sobrang traffic sa Bicol, guys. Simula Ragay hanggang Kulakling, aabutin tayo. Daw kami doon ng 8 hours sa pag-aantay. Sa traffic lang yon. Buti na lang nag-post ang DPWH Bicol. Pinapa-route kami sa Daet. Medyo natatakot ako kasi first time lang din talaga namin pumunta doon. Pero sana maging okay naman yung daan. Mas okay yun kasi road trip. Oo, road trip na rin yun. Nagpa-full tank pa pala kami, guys. So, ang naging presyo is 1,034 yung nag-assist namin. Full tank namin to. And then, last time na nag-land travel kami, simula Luzon to Mindanao, 11K lahat yung nag-assist namin. And hindi ko lang alam kung ma-achieve namin yung ganong budget ulit. So, ayun. I-update ko lahat-lahat ng mga magiging gastos namin dito sa pag-travel namin. Sa expressway after 1 hour of traffic. Grabe. Simula sa Dasmariñas hanggang GMA Cavite na traffic kami doon. Yan yung sinasabi ko, kaya hindi talaga namin baka kayang 7 hours makukuha yung papuntang Daet. Sakit daw yung ulo ng isa, kaya buti na lang nadala ko yung mga gamot namin dito. Laging handa. Hindi akong handa, no? O, minom ka na ng gamot mo kasi ang driver hindi dapat kailangan maaberya. O baka naman biogesic. Char. Maambod na. Ito ang gusto ko. Umambod lang ganito. May energy yung driver natin for today's video. Obi, ano na natin? Toll. Kasi andito na tayo sa Lipa, Batangas. Okay, so that's 154. akala ko 300. Pag 300 yun, pag galing tayong Taguig. So kasi nanggaling kami sa Carmona. Hi guys, drive-thru muna kami sa Burger King. Thank you. Guys, kasi inaantok na ako. So, kailangan ko ng tingkape sa katawan. Tapos, nakita namin tong Burger King. And, hindi pa rin talaga kasi kami nagla-lunch. Parang ngayon yung pinaka-lunch namin. Nilamig na ako, guys. Ang lamig. Tapos, inom pa ng malamig. Cold. Beats cold, diba? Bale, guys, nandito na pala kami sa Mayan. Along the highway, Lipa. Tapos, time check tayo, 4:50 na ng hapon. Gone siya. Ilang oras na tayo bumabiyahe? Ilang oras na tayo bumabiyahe? Ano na? 4 hours na nabi. So, ayan guys. Saktong 6. Hinto kami dito sa sa Uno Station. Ayan, lip lang. Mga 15 minutes, pahinga lang. Tapos, para makapahinga din si Mocha. Time check na. 7:13. Sa Lucena na po kami. Dumaan tayo sa Diversion Road, no? Kaya medyo napabilis tayo. Hindi ba? Sorry. Sorry guys, kasi tulog na tulog ako. Hindi ko alam kung talagang anong meron sa daan nila dito, pero grabe, sobrang lubak. Lubak-lubak na sa Lucena. Grabe yung Lucena. National Highway na to, City of Lucena. Sa inyo. Pagod na yung driver ko. Pagod na ako umiwas sa mga lubak nyo. Hi guys, update. Nandito na kami ngayon sa Gumaka. Tapos, nag-stop over muna kami para kumain. Kasi yung isa nagugutom na. And then, nagugutom na rin ako. Kasi yung kinain naming burger kanina, sobrang ante.
nasa Gumakan na kami, tutuloy na kami sa Kapalonga. So, magiging biyahe namin is almost 3 hours ulit. Pagdating namin sa Kapalonga, ayan, to Dait naman another 3 hours ulit. Hi guys, dito kami ngayon sa may Petron. Full tank na ulit kahit na yung gasolina namin ay nasa kalahati pa lang. Kasi nag-worried kami baka pagdating kasi sa Dait, walang mapagasan. Full tank na ulit. Yung full tank ngayon? 800. So yung pinaka first full tank namin is 1,034 pesos. Makikita nyo yung bus na to. Ang scary niya kasi parang matutumba na siya. Ayan o. Lalo na kung ano. Parang puputok na yung grabe. Parang matutumba na tong bus na to. No? Kawawa naman yung gulong. Grabe. Nakatagilid na siya. Okay guys, nandito na tayo sa Kapalonga. Pala yung daan na tinatahak namin. Dito po yan sa may Santa Elena. Di ba? Napakalubak. So, Kapalonga. Ayan, sa mga manggagaling sa Manila na gusto nilang dumaan pa Kapalonga at Dait, ganito yung magiging daan ninyo. Pero, tabo. Sayang nandito na tayo sa Coastal. Papakita ko na lang sa inyo sa screen kung ano yung itsura talaga nito pagka maliwanag. Sobrang ganda daw talaga dito para kang dumaan sa may Ilocos. So time check pala guys, alas-dos na ng madaling araw. So tuloy-tuloy na to hanggang sa makarating kami sa Sipokot. Okay guys, sa wakas Dait na. Dito kami napunta ngayon sa may 7-Eleven. Siguro magkakape lang muna kami tapos quick breakfast na rin. Kahit ano na lang yung mabili namin dito. And then tapos technically, 'di ba, ang destination, pinaka-destination talaga namin is Matnog. Grabe, nakita namin sa may karatula na 340 kilometers pa yung babiyahihin namin. So, parang ang kakalabasan nito is maghapong biyahe pa rin kami hanggang sa Matnog, Sorsogon. So, sana makuha namin mabilis yung biyahe, pero depende na rin sa takbo ng trapiko. Diba, B? Sobrang pagod yung driver ko. Exhausted. Bibili muna kami ng kape. Bye guys. Na ng umaga, mas napaaga kami ng 1 oras. Hindi namin nakalain na ma-advance kami kasi as per maps, 3 hours ang biyahe namin simula Dait to Sipokot, pero halos 2 oras lang yung biyahe namin. Ilang oras na lang nandun na kami, pero sad to say hindi namin makikita si Mayon. Hindi ko sure kung talagang magpapakita siya kasi tingnan nyo guys yung weather, talagang maulan siya, malakas yung ulan yan, diba? Lang pa lang makikita nyo na talagang hindi talaga siya magpapakita ngayon. Yung gasolina na pala namin is kalahati na lang. Mag-full tank na lang kami sa Sorsogon and sana mura yung gasolina doon. Hinahabol din pala namin yung magiging biyahe namin sa Fast Cut. Sana makahabol kami ng alas 6 para makakawit agad kami sa Northern Samar. Ito na tayo sa diversion road guys ng Sorsogon. Yes. Hi guys, update tayo. Ayan, nagpa-full tank na kami tapos overall 1,200 pesos siya. Kumain na rin kami dito sa may SM Sorsogon. Hindi na ako nakapag-video kasi naiwan ko yung cellphone ko. Tapos ang plano namin, hindi na muna kami babiyahe ng Matnog to Allen kasi masyado na kami inaantok. Kita naman sa itsura ko, antok na ako guys kasi mag-iisang araw din kaming halos hindi nakatulog dahil sa kakabiyahe namin. Maghanap nga ng hotel tapos bukas lang kami magpapatuloy.
Maghahanap muna kami ng hotel. Nakakuha na nga kami ng room for only 1,300 pesos for 12 hours or 14 hours. Basta, kasi alas 3 ng madaling araw, aalis din naman kami. So, ngayon magiging kama namin. 3 pa. Hindi ko alam bakit 3. Tapos may TV. Tapos dun yung CR. Ito yung CR. Okay na to. Makatulog lang kami. Dito na yung isa. Hi. Ganda ng ano natin. Oo, laki nga eh. Laki ng kwarto. Hi guys, this is our day 2. Time check, 2:30 na ng madaling araw. Maaga kaming aalis kasi habulin namin yung biyahe namin pa Matnog to Liloan. Lagi ko kasi hindi ko naaalala yung pabiyahe namin dyan. Lagi ako nalilito. So ayun guys, grabe, maulan na naman siya. Alis na kami. Sana makakuha kaagad kami ng ticket namin patawid ng dagat. Sana okay rin yung pagka umalis kami mamayang mga alas 6. Hindi kami makaalis kasi may nakaharang na sasakyan. Kanino kaya to? Try ko na lang. Guys, ayan, nandito kami sa sasakyan. Buti nakaalis kami doon kahit nakaharang yung sasakyan doon. Nagawa namin ng paraan. Tapos ayun na nga, pupunta na nga kami ng Matnog. Sana makareserve agad kami ng ticket. Kasi pag tingin namin doon sa maps, traffic na. Then feeling namin mga din yun, mga pasahero din yun na patawid sa dagat. So mag-update kami later. Guys, nandito na kami sa Matnog. Tapos sobrang haba ng pila sa mga cargo. Grabe, sobrang traffic na, ang haba ng pila. Ano po yung nandyan? Ano po yung dyan? Pila? Pila? Kung bibili ay kukuha ng gate pass yata. Pwede na pumunta doon. Andyan yung pilahan, ay dyan sila pumipila. May mga sasakyan. Ayan, baba ka na nga lang talaga, B. Sige, antay ako dito. So, umalis na nga si Peter. Chinek niya nga kung pwede nang magpa-reserve doon. Sana pwede na agad para bumalik siya. Bakit kaya? Bakit ka bumalik? Pwede doon. Okay. Pwede naman pala. Sige, alis tayo. Ayan yung tent, guys. Dito ko natin malalaman kung magkano yung magiging pamasahe namin sa ferry. Sana ganun pa rin gaya nung last year na punta namin. Nasa worth 2,500 ata. Kasama na dun yung fee ni Peter tsaka yung fee ng akin. Tapos kasama na rin yung mga environmental fee, ganun. Kamusta yung B? May number na tayo. Punta na tayo Ay, bongga! May number na kami, guys. Punta na tayo sa terminal. Sa terminal. Okay, sige. Meron na kaming number, guys. I'm so excited nang makatawid sa Samar Leyte. Northern Samar. Be seryoso ka dyan. Nagtalo kasi yung dalawa doon. Bakit? Mga king shit. Yung tracking kasi na gustong sumingit. Nagalit yung yung tagalista. Dapat ganun. Dapat walang singitan. Kasi lahat naman gusto din makakuha ng number. Number lang naman kasi yan dyan muna. Dumating na si Peter galing doon sa may tent. Sad to say, wala pang biyaheng barko at sabi sa akin ni Peter na mukhang gabi pa daw kami makakaalis. Sana hindi gabi, no, B? Wala nga, walang barko pa eh. Yung mga yan, kahapon pa yan. Kahapon pa to yung mga sobrang habang pila. Sobrang habang pila. So, paano kaya ito? Daming tao. Kasi uwian holiday kasi. Mag-aantay na lang kami ng tawag nila kasi tatawagan daw si Peter. Sana kahit hapon okay lang na mag-antay kami para lang makatawid kami. Tinanggap na rin namin na mai-stranded talaga kami ng isang araw dito
So bali ang magiging problema lang namin pag nalobat na yung mga power banks tapos mga cellphone namin, yun lang talaga. Kasi hindi na kami pwedeng mag-check-in pa dahil malayo na, di ba, Nabi? Malayo na yung mga hotel dito kasi dulo na to ng Sorsogon eh. Bukas kami nito. Bukas kami. Sobrang dami. Kahapon pa yan yung mga kasabay namin. No? Oo. Nakita niyo guys yung video doon na mga cargo. Kaya pala sobrang haba ng pila. Kasi hindi rin sila nakaalis kahapon. Videoin mo yung papunta doon. Hi guys, dito kami ngayon sa labas. Stranded kami. Stranded kami, maghahanap kami ng makakain namin. Then, pinapila lahat ng sasakyan para maging maayos. Pakita ko sa inyo. Doon sa unahan pa hanggang doon sa pinakadulo yung mga sasakyan. Kaya sobrang daming, hindi lang kami, sobrang daming na stranded dahil wala ngang masakyang fast cat tsaka ferry. Tapos pang 550 kami sa pila. Hello guys! Anong oras na? 5:37. 5:37. Pagising ko lang. Sa bukas meron na kaming ticket. Tapos pupunta na kami dun sa may sa loob ng port na. Pupunta kami sa loob ng port para may babayaran pang iba. Diba? Coast Guard. Coast Guard. Tapos antay na ng barko. Oo, antay Sakay na ng barko. Sasakay na. Yay! Hi guys, nandito na kami sa may sa may port. Inaantay na lang namin yung barko. Yung bagyo. Barko tayo. Ano kami guys? Ngayon, antay na naman sa barko na sa kabila pa. So, ito mahaba-haba pa rin yung pila. Grabe, sobrang haba nga ng pila. Tapos na kami lahat. Ito So, ito yung mga binayaran ito namin. lahat siya. So, 1,720. Kaso wala pa yung barko. Mga 1 oras ulit na pila. Grabe, 1 oras na pila. 1 oras mahigit ulit. Grabe yung mga nagmumotor. Yun. Mga naka-standby sila. Ang dami nilang nagmotor. Grabe. Kahit maulan. Hindi na kami nakapag-video kagabi kasi sobrang inantok kami. Actually, dito kami natulog sa sasakyan kasi sobrang puno na dun sa may taas ng ng ferry. Tapos sobrang alon kaya napagdesisyon na namin na dito na lang kami matulog sa sasakyan. Grabe yung naging biyahe namin kasi instead of 2 hours na biyahe namin patawid lang ng Port of Allen, naging 5 hours. Kaya Ang tagal ng loading. ang tagal ng loading kaya no wonder kaya nagkakanda stranded yung mga ibang sasakyan dun sa may labas ng port. Dahil nga hindi pwedeng magbiyahe ng light ferry. Puro lang, dapat yung mga malalaking ferry lang. Dahil sobrang alon talaga kasi. Good morning, time check tayo. Alas 6 na ng umaga. Tapos ito na yung focus mo. ayan. Tapos ito na yung pinaka-worst na daan dito sa Samar. Kasi nasa na tayo nakalagpas na kami ng Gandara. Hindi ko alam kung saang pinaka-part to. Pero ito yung pinaka-worst na daanan talaga namin. Hindi pa to. Ay, hindi pa ba to? Kasi di ba to mahaba? Grabe, nahihirapan yung mga ibang sasakyan doon kasi grabe yung pagkalubak. Hindi pa rin pala nila inayos, no? 2 years ago. Hi guys, time check tayo. 26 na ng umaga. Nandito na tayo sa San Juanico Bridge. Alam kung magkano to. Antayin natin kung magkano yung kakalabasan ng full tank ngayon. 1,184. 1,184.
Kain muna kami dito sa may Plum Rose, dito sa may Robinson's, Tacloban. Hi guys, time check. It's already 3:30 na ng hapon. Kung mapapansin nyo, ang fresh na namin kasi nag-check-in kami dito sa may Tacloban. For 3 hours lang naman panandalian kasi naligo. Yes, naligo kami, nag-charge. Umidlip to kasi mahaba-habang drive na naman. Tapos ngayon on the way na kami sa port ng Liloan. Gabi pala tayo makarating sa feeling ko gabi na makakarating. Agusan? Oo. Baka nga madaling araw. Sana hindi kami mas stranded sa Liloan gaya dun sa Sorsogon. Pero feeling ko hindi naman. Welcome to Godspeed. Grabe naman yun. Hi guys, finally nandito na tayo ngayon sa Liloan Port. Dito yung pera. Dalay mo na yan. Tapos, dito kami sa may Montenegro bibili ng ticket. Kasi sabi ng pinsan ni Peter, meron daw promo discount ngayon. Sana meron pa rin. Sige, Pi, bumili ka na. Montenegro, may promo pa? Alas 10. Yun. 6 daw yung promo. Eh, dati kasi, 4-5 yung binayaran namin. Alas 10 daw, B. Okay lang. Kung alas 10, makakatulog pa tayo. Nakabayad na. Inaantay na lang yung municipal. Oh, thanks God. Tapos, pagkano lahat? 2.6 lang talaga. 2.6 plus, ang nabayaran ko lahat is 2.970. Okay na. Compare naman dun sa last year, 4-5 yung binayaran namin. Terminal fee pa dun at saka Gasino lang naman yun, unti lang naman. Tapos alas 10 yung natin talaga, yung... alas 10 yung wisdom. Okay, tulog na lang tayo pagdating dun sa port. Hi guys, good morning. Time check tayo. It's already 2 AM in the morning. Dito na po kami sa Port of Lipata. Yay! Pero magre-rest muna kahit mga 30 minutes muna bago kami umalis ulit papunta naman ng Agusan del Sur. Namin yung kainan na may mga ihaw-ihaw kasi famous yan dito sa may sa may Surigao, sa port. Pagka bumaba ka, maraming mga street food. Kaso sa ibang pala kami ibinaba, kaya hindi na kami nakapunta. For sure mga alas 5 talaga kami makakarating kasi yung magiging biyahe namin 3 hours pa and 23 minutes. Hi guys, OMG, I'm so excited kasi nandito na talaga tayo sa Agusan. Kung mapapansin nyo, ang pagpag niya at ang lamig-lamig sa labas. Kaso yung daan, ang pangit pa rin. Pangit. Bali, ito nga pala yung mga nagastos namin sa 3 days naming pag-travel simula Luzon hanggang Mindanao. Yay! Finally, after 3 days, nandito na rin kami sa bahay. Finally, nandito na kami sa bahay. And ito na lang ang aming vlog. Bye-bye! Don't forget to hit the like, subscribe, and syempre press the bell button para updated kayo sa mga aming susunod na travel videos. Bye-bye!